mga papadayan ko, assalamualaikum. Ngayon nandito naman ang inyong lola na isang OFW kadama dito sa Kuwait. Ganito yung buhay namin dito na hindi nakikita ng mga taong nakapaligid sa amin, lalong-lalo na yung mga kamag-anak namin sa Pinas. Ngayon oras ng sundo, ayan, nakikita nyo yan. Ganito ang drama ng buhay ko or buhay namin kasama ng taga-maneho. Kasi pag oras kasi ng sundo dito, parehong magsundo ng mga bata sa tanghalian at saka maghatid ng mga bata sa umaga. Sobrang daming sasakyan, as in traffic talaga guys. Oo, ngayon no, padahan-dahan pa kaming nakakagalaw. Kasi itong oras na ito is rush hour o medyo late na kami magsundo nito kasi yung taga-maneho namin tatlong lakaran siya, kumbaga yung magpagsundo niya mayroon doon sa isang autism, mayroong kambal at may dalaga. Ngayon din dito kami sa kambal. Tapos pag kambal kasi hinihiram ako ng anak ng amo ko kasama nung katulong nila na magsundo doon sa kambal kasi ang sobrang lilikot. Alam nyo naman ang mga anak ng mga Arabo guys, no? Sobrang likot, hindi pwedeng hindi mabantayan kasi sa isang pagkakamali mo lang, naku, buhay mo ang kapalit. Kaya kailangan naming ingatan yung mga bata kasi nakasalalay doon ang buhay na meron kami kung may mangyaring hindi masama. Ayan, may mangyaring masama sa mga bata. Ayan ang lola nyo, diba? Akala mo, ano tawag dito, anong nangyayari sa kanya, pero alam nyo dyan guys, no, sobrang traffic, taglamig pa yan guys, no, taglamig pa ngayon, pero mga ilang araw na lang ito, tag-init na. Kaya ayan, okay lang yan, medyo traffic ngayon kasi taglamig naman, hindi masyado mainit sa loob ng sasakyan. Mahirap kasi pag tag-init guys, kahit may aircon yung sasakyan, feel mo pa rin yung init. Kasi yung init ng, yung tawag dito, yung simoy ng hangin, paminsan biglang papasok sa sasakyan kasi binubuksan yung sasakyan ng init, kaya pag tag-init. Pero pag taglamig okay lang. Ayan, tingnan nyo, di ba hindi na kami nakakagalaw, sobrang traffic talaga guys. Paminsan akala ng mga tao na hindi nakakaalam or hindi alam yung trabaho namin bilang OFW kadama dito is ang dali-dali lang. Di ba hindi nila alam, paminsan yung iba sa amin 24/7 yung trabaho, pahinga lang pag oras na ng tulog, paminsan yung tulog kulang pa. Pero never kaming nagrereklamo, never silang nagrereklamo kasi para sa amin lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo may kapalit. Yung mabigay namin ng magandang kinabukasan, yung pamilya namin, lalong-lalo na yung mga anak namin, katulad kong isang OFW na nanay, walang imposible, lahat kayang gawin, di ba? Lahat kayang isakripisyo para sa kinabukasan ng mga anak. Dalawang linya nan guys dito kasi ang road dito, halimbawa itong sa amin dito, daanan namin papunta lang doon lahat. Doon naman sa kabila, pauwi na yan, palabas na dyan sa lugar na yan. Nakikita nyo, di ba? Kung nakakagalaw kami, yung nasa kabilang linya nakatambay. Ilang minuto pa yan bago sila makakagalaw. Kaya dito, pag oras talaga ng pasukan ng mga bata, talagang mainit na yan sa puwet ng mga kadama na katulad ko at saka sa mga taga-maneho na katulad ng taga-maneho namin. Pero alam nyo guys, pasalamat na lang ako kasi yung taga-maneho namin mabait ba. Napakabait niya na ibang lahi. Tulad din sa atin, kumbaga ang tao, kumbaga hindi pare-pareho. Mayroong mabait, may masama. Ganyan din sa kahit anong nationality, kahit sa mga kapwa din natin Pinoy, Pinay. Kaya lang sa mga ganitong paraan, pag nandito tayo sa ibang bansa, di ba? Kailangan talaga nating makisama. Kumbaga, kailangan natin unawain yung mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin dito. Tulad ko, ibang lahi yung mga kasama ko. Kailangan kong mag-adjust sa kanila.
kailangan ko silang bagayan, kumbaga kailangan ko silang pakisamahan para in the end walang gulo na mangyayari. Oo. Ayan, medyo okay na yung traffic sa kabilang linya, nakakagalaw na sila. O kami na naman mamaya pag pauwi sigurado. Alam niyo guys, dito no, sa Middle East, yung weather dito is dalawa lang, tag-init at saka taglamig. Dito pag taglamig guys, pasalamat ka na lang kung uulan sa weather na yon, yung taglamig na yon. O, paminsan kasi dito taliktik lang ba, umuulan lang ng konti, okay na. Alam nyo dito guys, pag umuulan, gina-treasure nila yun. Masaya sila pag umuulan kasi bihira lang umulan dito sa Middle East. Oo. Kumbaga, napakaswerte na nila pag umulan. Hindi tulad sa atin na anytime uulan, paminsan may bagyo pa sa Pinas, o di ba? Paminsan pag sobra na yung ulan, sasabihin ng tao, sana tag-init na naman. O di ba diyan sa Pinas. Pero dito pag uulan, talagang kina-treasure nila. Paminsan yung amo ko happy kasi umulan daw. Dito pag umuulan, gusto nila magpaulan. Oo. Tapos pag kumikidlat, okay lang sa kanila. Hindi tulad sa atin na pag kumidlat, pasok agad sa bahay. Tapos pag umulan, pasok agad sa bahay kasi takot magkasakit. Dito hindi. Pag umulan, nagpapaulan sila. Kumbaga, masaya sila. Gina-treasure nila yung moment na umulan. Kaya ganun na lang sila kasaya pag umulan dito. Kasi ako sa tagal ko na dito guys, 8 years na ako. Oo, mabilang ko lang sa daliri ko yung taglamig na umulan. Talaga na yung ulan as in malakas na ulan. Minsan taliktik lang, yung konting ulan lang. Oo. Kaya paminsan masabi mo na kaiba din dun sa Pinas yung weather. Oo. Tapos pag tag-init naman dito guys, nako sobrang init, promise. So, hindi ka maka-stay sa labas ng mga 5 minutes, 10 minutes, nako, para ka ng sinugbang hipon. O yung mukha mo na, lalo pa yung gumagamit ng mga pampaputi dyan, nako. O, hindi ka makatambay sa labas kaya para ka ng sinugbang hipon. Sobrang pula mo na. O, tapos magbalat-balat na yung mukha mo. Ayan guys, no, malapit na kami parating dyan. No? Mahaba-haba na rin yung kwentuhan ko sa inyo, no. Pero in fairness dito, tahimik lang ako. Ganito ako pag sa sasakyan. Paminsan, nabibigla yung taga-maneho namin, tahimik lang daw ako. Pero pag nasa bahay, maingay kami. Kasi alam mo naman ang Pinay, diba? Hindi mawawala yung mag-joke-joke, lalo pa kung yung mga kasama ko din sa bahay, mga pasaway din, mga joke. Ay nako. Ano yung nasipa ko. Pasensya na guys. Ayan, nag-shortcut na kami kasi mahaba yung pila ng traffic. Kailangan namin mag-shortcut para maaga kami makapunta. Kasi pag late lang kami ng mga ilang minuto, yung dalawang kambal umiiyak na. Nako, umiiyak yun, hinahanap kami. Kaya kailangan naming dumating on time. Paminsan, sa sobrang traffic, kahit anong aga ng alis namin guys, late pa rin kami makarating kasi nga, sobrang traffic talaga kasi itong area na to, puro school dito. Kaya, yung mga sasakyan dito na yan na ipon-ipon guys. O, diba, ayan. Naghahanap yan ng shortcutan yung amo ko, anong driver ko dyan. Ay, driver ko. Agoy, sana all my driver. O, diba, yung taga-maneho namin. Oo, kailangan niyang mag-shortcut para madali kaming makapunta, hindi mag-iyak yung dalawang kambal na yun. Oo, ayan, parating na yan kami guys. Oo, tahimik lang ako kasi paminsan yung sa biyahe, lalo pa kung traffic, parang pakiramdam ko nakakapahinga ako ba. Oo, hindi tulad sa bahay, kailangan mo magmadali sa trabaho. Kasi pag nandito ka talaga sa abroad guys, time is good. O inahabol mo yung oras. Kasi hindi pwedeng hindi mo matapos yung trabaho mo paminsan. Kasi iba naman yung trabaho pag sa umaga. Kasi ako paminsan para din akong hinihingal ba. Unless na lang kung paminsan magkakasakit ako. Tulad ngayon, nagkasakit ako ilang araw. Pero kahit may sakit ka dito guys sa abroad, kailangan mo pa rin magtrabaho.
O, kasi wala kang aasahan dito kung hindi sarili mo. Walang ibang gagamot sa'yo kung hindi sarili mo. Walang mag-alaga sa'yo pag may sakit ka sa abroad. Kung hindi sarili mo, kailangan mong maging okay kahit hindi ka okay. Ayan, kasahaba na ng kwentuhan ko sa inyo guys. Nakarating na kami. Ayan yung kindergarten na school ng kambal na apo ng amo ko. Ayan, nandito kami. Hindi ko na pinakita sa inyo guys, no? Nakuha na namin yung mga bata dyan. At saka yan siya guys, pauwi na kami yan. Hindi ko na napakita sa inyo kasi yung mga bata umiiyak. Ang kukulit. Kailangan patahanin para hindi sila mag-iyakan talaga. Tapos bawal kasi silang ipakita sa camera. Kailangan ko silang itago. Kaya yan, nasa sabakan ko yung bata. Yung isang kambal, ayan, tumitingin sa labas. Kaya ayan, pauwi na kami. Maraming salamat guys sa panonood ng aking video. Bye!